dining area slash common room ng natuluyan ko. Ang natin ngayon ay pagod na tayo. Pero magti-trail pa tayo. Pinano ko to kaya kailangan ko panindigan. So yun nga. Ganap natin ngayon is parang beginner small trek lang siya. Then labas ng Taipei 101, stuff like that. Ate. So ganun na eksena natin today. Then Chiang Kai-shek, stuff like that. So kakain muna tayo. At ang kakainin natin ay ang second day siopaw. Hindi ko alam kung sira na ba to. Pero let's try. Ano ba yun? We're waiting at the bus station. Yung sasakyan nating bus is 288. Walang 288 dito, pero meron dito. Wait lang. Then, the second to the last station ng bus yung mababaan natin. So, carry boom boom lang naman dito. Like, paparahin mo, sakay mo. Di ko alam kung same sa Hong Kong. Sa Hong Kong kasi, sa front door ka sasakay, tas dun ka sa back door lalabas. It's not strictly implemented here as far as I'm observing. So far pala. So far as I'm observing. Pero usually, yung mga hindi gumagawa nun is yung mga senior citizen na I think they also take consideration na yung effort ng tao na magpabalik-balik pa kung malapit naman siya sa upuan or sasakyan niya. But I do apply the same rules here from what I learned on Hong Kong para medyo proper naman tayo kahit pa paano. Then, yun, before going out, you also have to tap. And you're gonna press the stop button before your stop comes para alam ng bus driver na baba. It's really cool. Feeling ko yan yung bus ko. Tapos I just want to show you the sun. Ang ganda ng liwanag. Konting kembot na lang. It's an uphill climb, so hindi pa to start ng trail, pero feeling ko warm up na to. Papunta pa lang tayo sa starting point. Oh my gosh, hear this. Ganda pala ng spot na inanuhan ko. Like, andito agad siya. Lote. Ang daming sporty. Like, super exercise gears, MS sila. Then just look at me. We're here. Photographers look out. Yung siyang look out. Photography look out. Fireworks look out. Oh, may si Arden pala sa taas.
think this is the other end. Doon lang tayo nag-start sa other end. So we're starting right now. Tubadera na ng taon ng outfitan ko kasi hindi pa lang nag-start, nagpawisan na ako. May temple ata dito, malapit-lapit eh. Lord, I can do this with a broken heart. Girl, unang level pa lang, di ko na kaya. Then, pag hinto ko dito, may nagtanong sa akin saan daw yung platform. Well, first time ko lang din. So, tinuro ko na lang kung ano yung alam ko. Buti may map din dito. Di ako nahirapan mag-instruct. Ayoko pa ba to? Andito na tayo sa fireworks viewing deck. Ayun, fireworks lookout pala yung tawag nila. Pati, kalimutan ko maglagay ng off at saka socks. So, di ko na kaya. So, alam mo ba tuwing may nakita ko upuan ako. That's how tired I am. Ano ka ba na nangyari sa akin? Net. We'll just take a few pictures here kasi medyo maganda. Actually, maganda yung view dito ng Taipei 101 but it was overgrown by trees. So, let's try if we can use this tripod and extension rod in good use. In good sense. Charot, basta yun. Init. So, yun. Konting pahinga. Sabay kuha ng pictures and Laura Bells ulit tayo. Not really sure what's happening, but this is the fireworks lookout. Then there's another fork here. One going up more and two going down. I want to take the going down route, but everyone was going out up there. I could go down, see what's down there, then go up if I wanted to, but I'm kind of too tired to do that. Dito na rin naman na tayo. Sige, gawin natin yun. So, this is the Shiryao Trail. Nababa. I think ito yung karugtong yung binaba ko kanina, tapos wala akong napala, din umakyat ulit ako. I should have used that route. Pero sa bagay, akyat din naman dito. Ganun din. Nakakita na ako ng upuan. Hindi na kasi may upuan doon, kaso may adjust na nakaupo. So, nahihiya ako. And I wanna remove my jacket kasi sinuot ko siya kanina dun sa fireworks lookout kasi sobrang daming lamok. And I forgot to put on some lotion. So, medyo kabado tayo for dengue. Nasyong pa ako, ang dami ring kagat. Yes! Oh, huge rock. There's a huge rock, sabi dito. But, adjustin na naman. Pero dito tayo banda magkubad. Ang galit ng kagi. Wait. Gosh, may ibon pa. Nakita ka kayo. Bagong learnings, ito yung huge rocks na sinasabi nila. So, parang effect ata siya ng erosion or thingy. Basta it was made by time.
Then, yun nga, nung na-erode yung outer part, yung outer layer, merong elements ng iron sa loob. So, it was exposed to oxygen. Kaya ito, parang rusting, oxidation byproduct or rusting yung effect na nakikita natin na yun. So, that's the yellowish part. I think it's the same as those of basta kaparehas siya ng situation with the Golden Waterfalls. So here's another view of the Taipei 101. I think I've got a pretty good picture na dun. So parang feeling ko mas na yung view dun. Let's go there. Look at the view. 下面的间接人员啊，因为间接人员还是有分层级啊。我的意思是这样子啊，所以说。You see that? Ang ganda kaki. Grabe. Worth it yung pagod. Naiiyak ako. Sabihin nyo ng OA at ang drama ko, pero it's so really pretty in person. Ay, video pala. Joke lang. Ito yung ganda talaga niya. Ang ganda ng pagka-blue niya. Excuse me, thanks God, sorry. I think may viewing deck sa taas, kaso we didn't take the higher route. Pero it's fine with me. The view here is really wonderful. So wonderful, I might cry. So meron ditong parang cave, and it's called and it's called Thread of Sky. Then wala daw idea kung paano daw natumba tong isang rock sa original rock, but pwede pa naman mag-pass through yung mga tao, pero one at a time sa loob. And it's like an air-conditioned room daw kasi it's hot during winter and cold during summer. So, ang galing. Ang galing ni Lord. Ang galing ng nature. It's really amazing. So, init na ako. Pero ang daming insekto, kaya tinabon ko na lang muna yung jacket ko. May mga tao nakakahiya. 就是不要用这样比，有小而美的啊。So, let's pass all together para pag na-stuck ako doon, may katsikahan ako. Wow! Ang galing! Yes! Nakalabas tayo. Ang galing! So, pababa na tayo. Good thing pala dun tayo sa kabila nag-start kasi maganda dito, may handrails pero sobrang tarik ng steps. Like, super taas bawat step. Hindi ko nakita yung chinelas ko. Aray ko po. So, feeling ko pag dito ako kanina, sukong-suko na ako. Aray ko po. Kaya pala yung mga pumupunta dito na hindi masyadong prepared. Sukong-suko din yung itsura. Pero yun lang, ayan, medyo matarik talaga siya. So, thank you universe. Thank you Lord. Thank you to Xiangshan Mountain. Charot. May tinuturo ulit sa akin yung universe. Ako na doon ng psychiatric emergency. May mga video kasi akong napapanood dati na may mga electric na motor
Then, ito yung parang refilling station nila ng battery. Refilling slash charging station ng battery. At dito pala yun sa Taiwan. At nakakatuwa lang isipin kasi yung mga bagay na sa internet mo lang napapanood, nakikita mo na in real life. Thank you, universe. Ay, another learnings, ito yung cemetery. San po cemetery ata tawag nila. Dati kasi, wait, paano ba yung story nito? Paano ko ba ikikwento? Ayun, habang tumataas yung value around here sa Taipei area, parang ginawa ng mga taong locals na nakatira dito is tong lupa na to ginawa nilang cemetery para dyan nila malagay yung ancestors nila para masaksihan ng ancestors nila yung paglago ng economy nung area around here. Kasi yun nga, tumataas yung value ng mga properties dito. So they want to make their ancestors proud of what's happening to their country, to their place. So yun, ang sweet. So here's the U-bike. So part to ng transportation nila sa Taiwan, which is really awesome. Bike siya for rent. Tapos you can also use your iPass or Easy Card. Parang octopus card, ganun. So ang galing kasi there's a lot of option of transportation. At super nakakatulong siya para sa locals, para sa normal na mamamayan. At ganun din pati sa mga turista. It just so happens na kahit yung pinakamababang seat, hindi ko pa rin abot yung sahig. Kaya I won't attempt to use it. I tried riding it before using it. So wait, let me show you. Ito, yung pinakamababa. Wait. Hindi ko talaga abot. Like, halimbawa, pag preno, kailangan di ba parang reflex mo like stop. So, kung hindi gumana yung preno, you're gonna put your feet down. I think that won't work with me. Nag-enroll pa man din, nag-sign up pa man din ako sa app ng U-Bike kasi excited ako makatry ng ganun dito. So, I'll end up using bus again. Yun lang. Food. Siyempre di natin nagigets yung pinip. Oh! Office. Hermit's Hut. Ay, gumalaw siya, te. Sa Taipei 101 na tayo. And guys, may PMG pala din sa loob. So we're currently on Dr. Sun Yat-sen Memorial Park here. I don't think ito talaga yung pinaka-memorial ni Dr. Sun Yat-sen. Pero what I know is this is like a tribute, or from what I read, it's the embodiment of the respect to Dr. Sun Yat-sen. And he is, correct me if I'm wrong, he is the father of the modern China. So I think he was a big icon on the changing of, I don't know if it's politics of the China. Parang merong click. Then
Nabasa ko merong down changing of the guards dito pero I don't see any guards. Pero we're gonna go up there and read some stuff if there are English translation. So this is a Michelin food and they gave me a towel to wash my hands. Nakatapos lang natin mag-lunch. Then bumili na ako ng drinks sa 7-Eleven para mas mura. Then upo muna ako dito sa park. So may wall sa likod ko. Yan, yung wall na yan. Ano siya? Dati kasi tong prison at saka execution ground, I think nung panahon ng mga Japanese. Tapos ngayon, itong wall na lang daw yung natitira na nakatayo. Tapos ginawa na siyang park. So, Taiwan has this thing na pagdating sa mga old, ano to? Mga old infrastructure, ganun-ganun ginagawa nilang park or tourist spot, chuchu, ganun dito. Kwento ko na lang din, di ba, ang atake ko ngayon, naka-sando, leggings, tas yung jacket, hubad suot ko, especially nung nag-hike ako kanina. Habang nakapila ako doon sa noodle shop na kinainan ko ng lunch, may uod doon sa neck part ng jacket ko. Suot ko yung jacket na yon nung naglalakad ako papuntang San Yat-sen at saka nung nag-MRT din ako. So, pinapakiramdaman ko yung sarili ko, lalo na yung likod na part ko. Hindi naman siya makate. May part lang dito na kinagat ng parang lamok, pero bilog siya yung parang usual na kagat ng insekto. Pero yung parang higad, chuchu, hindi siya makating ganun. So, thank you na lang kasi hindi ako inatake ng kate-kate and everything, pero maraming kagat. Pero okay na yun, at least bearable, diba? Share ko lang ang epic. So, pinagpag ko yung jacket ko habang nasa pila. Tapos may uod. Di ko alam kung nakita nung lalaki na nasa likod ko. So, eto. Tirang walls dito. Kulungan ng mga panahon ng Japanese. So, remains din to. Yung walls rin pala na to, bukod sa siya yung isa sa mga natitirang walls, eto saka yung kanina, natitirang walls nung prisons ng panahon ng Japanese. Ito rin yung wall na ginamit sa Taipei Wall nung panahon ng Qing Dynasty. I don't know if it's the same wall or just the bricks were reused for building a prison. I don't know. Pero yun, ito panahon din daw pa ng Qing Dynasty yung bricks/walls na to. So, ganun siya katagal. It's also symbolic for the people of Taiwan kasi isa to sa mga simbolo ng pakikipaglaban ng mga Taiwanese people sa mananakop na mga Japanese. Nire-use nila tong Taipei Prison Officer Dormitory at ngayon tinatawag na siya ngayong Longjing Gorgeous Time at parang na siya, stalls ng iba't ibang tindahan, may food, may crafts and everything. So yun, isa na naman pong historical site ang naging tourist spot dito sa Taipei. After ko umidlip ng konti sa park, dito na tayo sa Chiang Kai-shek Memorial. Then, maganda daw yung view pag akit mo doon. So, akit tayo kahit ayaw na umakit ang hagdan. Yan. By the way, meron palang gate rin dito sa left side ng Chiang Kai-shek. So, ito, yung sa left side is the Great Piety Gate. Sa kabila, yung sa kanan, yun naman yung Loyalty. Tapos siya sa harap, Freedom
Alam ko parang Freedom Park yung sa harap. Hindi ko lang sure kung yun din yung name ng gate. Ayan mga ante. Pagod. Kayat na tayo. Ito na yung view dito sa taas. So, ito na yung Freedom Park. Itong nasa kanan, I think ito yung concert hall. Then ito, theater hall. Not 100% sure ah. Uy, may pa-event. Wow. Ang ganda nga. Ang ganda. Tapos may maraming parks. May mga sa mga parks na yun, may mga pond. So, maganda siyang palipasan ng oras. May changing of the guards pala dito. So, tambay tayo hanggang magkaroon ng changing of the guards. Actually, up until now, hindi talaga malinaw para sa akin kung sino si Chiang Kai-shek, but he is a controversial personality slash leader in the history of Taiwan and all, I think also of China. So, alam ko may memorial din siya, memorial hall or memorial place sa China. And one of the things that I know about him is isa siya sa naging leader nung panahon ng World War II for the China. So, hindi ko sure. Parang may nagsasabi, may nabasa din kasi ako na isa siya sa anong tawag dito? Dictator. So, I don't know if it's a good thing or a bad thing in their history. Yun lang yung nalalaman ko. Review na po ako ng visitor's map. Ito po palang daanan na to. Ang tawag dito, Democracy Boulevard. Then yung gate at saka tong park. Hindi pala siya Freedom. Ang tawag dito sa gitna is Democracy Square. Medyo synonymous na din sa Freedom. Pero Democracy Square, yung proper name niya. Then, yung doon banda sa gate, tawag doon Liberty Square. Tawag dun sa gate, the Archway.